Isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa. Welcome na po sa ating Daily Vibrant Word. Praise the Lord. So, quick hello tayo. Yan, good morning, Sister Beth, Sister Mau, good morning. Ate Mona, good morning. Okay, so praise the Lord. Tayo po ay magpasimula na sa ating Daily Vibrant Word ngayong umagang ito at laging excited ang ating mga puso upang pakinggan ang kanyang mga salita. Amen. Thank you, Jesus. Tayo po umawit sa Panginoon. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him we lift our voice and praise, the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him we'll lift our voice and praise, the Lamb upon the throne. For He is glorious, for He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him we lift our voice and praise, the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. Yes, Lord God. The Lamb upon the throne. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Tunay Panginoon na muli, nagpapasalamat kami sa umagang ito for giving us this privilege na kayo, Lord, ay aming mapakinggan sa pamagitan po ng mga salita. Muli, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang malaya ito na makapakinig ng iyong mga salita. Let our spirit be connected to your spirit right now in Jesus' name. And Lord, cleanse us from all our unrighteousness, O God, and makes us worthy to appear before the throne of your Son, Jesus Christ. Before the throne, O God, ng iyong kabanalan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa dugo ni Jesus. Hallelujah, that cleanses us and taking us, Lord God, to your presence today. Salamat po, Panginoon. We bless you, we exalt you, and magnify you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, so muli, welcome na po sa ating morning devotion ngayong umagang ito. So, kung inyong, ayan. Doon sa atin pong title ay Taking the Path of Faith. Amen. Atin daw lakaran ang daan ng pananampalataya. Kaya tayo ay tinawag na mananampalataya. And importante na bilang mga mananampalataya, lumakad tayo at piliin natin ang daan ng pananampalataya.
Sabi nga ni Paul, we walk by faith and not by sight. So ganun ka-importante ng isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay kanyang pinipili na lakaran ang pananampalataya. Sabi ko nga, isa sa mga exciting part ng Christianity, yung paglakad niya at matuto siyang lakaran ang kanyang pananampalataya. At mamaya, lalo natin ma-appreciate, dapat pala talagang lumakad ako sa aking pananampalataya. Sabi nga ng Bible, for without faith, we cannot please God. Hindi natin pala mabigyan ng kasiyahan ang Lord kapag wala tayong pananampalataya. So, ganun po siya ka-importante na tayo po ay lumakad at piliin natin, tahakin ang daan ng pananampalataya. Sabi po ng Hebreo chapter 11, verse 23 to 27, Hebrews chapter 11, beginning 23 to 27. By faith, ito pong bungad kaagad ng Hebrews chapter 11 verse 23. By faith, sa pamagitan ng pananampalataya, when Moses was born, his parents hid him for 3 months because they saw the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. By faith, when he grew up, Moses refused to be called the sons of Pharaoh's daughter, choosing rather to be ill-treated with people of God than to enjoy sin's fleeting pleasure. He regarded abuse suffered for Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt, for his eyes were fixed on the reward. Sa ibang version, for he see the invisible. By faith, he left Egypt without fearing the king's anger, for he persevered as though he could see the one who is invisible. Pinagpala na po ni Lord yung ating binasa. So tatlong bagay po itong nilakaran o pinili ni Moses na lakaran at tahakin itong daan ng pananampalataya. Mas alam niyo po mga kapatid, sa panahon po nila, wala masyadong teaching about faith. Di ba? Ngayon tayo ay talagang busog na busog tayo. Napakayaman ng salita ng Lord na nagtuturo sa atin tungkol sa pananampalataya. So, but then, makita po natin itong mga taong ito ay talagang lumakad sa kanilang pananampalataya. So, number 1, sabi ng Bible, by faith, when Moses was born, nang siya'y pinanganak ng kanyang mga magulang, siya itinago sa loob ng 3 buwan. Dahil nakita nila ng batang ito ay isang magandang bata at hindi nila ikinatakot ang utos ng hari. We know, na alam po natin na ang mga baby, kasi na-threat sila, na-threatened itong Egypt. At ang hari nila, ang Paraon, dahil dumadami na po ang mga Israelites sa kanilang bayan. Kasi during that time, ang Israel ay alipin ng bayan ng Egypt. At dumadami sila. So naalarma sila sa ila, dumadami sila. So hanggang sabi ng kautusan ng hari, edict, na patayin ang mga batang lalaki edad 2 taon pababa. So marami pong pinapapatay ng mga bata. Pero sabi po ng Bible, dito, nung ipinanganak si Moses, itinago siya ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan. At hindi sila natatakot sa utos ng hari dahil ang batang ito nakita nila na isang magandang bata. So, he was hidden. So, siya kinubli, itinago. Kapag sinabi natin he was hidden, means for his protection. Para siya ay proteksyonan. Dahil nakita nila na ang bata isang magandang bata. Pero ngayon, kakaiba, Ang mga bata noon na magaganda, itinatago dahil papatayin. Pero ngayon, ang mga batang magaganda, nasa Facebook na. Ini-expose sa kasalanan at sa makasanlibutang gawain. Diba? Now, he was hidden with purpose. Siya ay ikinubli, itinago, dahil mayroon pong layunin. He was preserved for a purpose. His life was preserved for a purpose. At hindi nila ikinatakot, inalintana
ang utos ng hari. Bakit? Dahil ang kanyang mga magulang, mayroon silang knowledge about the child's future. Nakikita nila sabi nga, for they saw that the child was beautiful. Kapag sinabi natin ditong beautiful, hindi lang naman ito yung physical na kagandahan. Nakita nila, ipinaramdam o ipindamanan ng Diyos sa kanila na mayroong plano ang Diyos sa buhay ng kanilang anak na si Moses. Nakikita nila yung future ni Moses. Nakikita nila na itong si Moses ay maging dakilang leader at magiging tagapanguna upang palayain ang bansang Israel. Meaning, mga kapatid, mayroon pong spiritual knowledge itong mga magulang ni Moses. Maaring may personal na kapahayagan na ang Diyos sa kanila. Sa mga kapatid, bilang mga magulang, dapat din natin makikita yung ating mga anak sa kanilang spiritual future. Pinag-iisipan din ba natin yon, mga kapatid? Na nag-iisip ba tayo, pinoproteksyonan ba natin ang ating mga anak sa kanilang spiritual future? O masyado tayong nag-invest ng kanilang physical future? Yung kanilang material na kinabukasan. Pinaaral natin, nag-iipon tayo, we invested material things, material wealth para sa kanilang future. Well, hindi masama po yun. But sometimes, we fail to prepare them for the spiritual future. Itong si Moses, nakita na ng kanyang mga magulang. So, he was protected. No? His parents, as parents, we need to see our children's spiritual future. Preserving them, hiding them from evil in evil plans. Dapat ikubli natin sila. Itago natin sila. Minsan may nakita akong yung picture sa Facebook na yung bata, maraming mga sibat, di ba? Sinisibat siya ng maraming mga gawa ng kaaway. Ang ginawa ng kanyang nanay ay kumuha ng pang-cover. Ano ba tawag doon? Yung pang-protection sa mga palaso ng kaaway. Nilagyan niya ng cover. Bilang isang magulang, no? Ganun din po tayo. We hide them, we hid them from evil in evil plans. So maganda po itong ginawa ng mga magulang ni Moses. Dahil sa kanilang pananalig, pananampalataya sa Diyos, pinetreksyonan nila ang buhay ni Moses from all evil plans. Mga kapatid, kumusta po tayo bilang mga magulang? Nakikita ba natin ang spiritual future ng ating mga anak? Ng ating mga apo? In my case, may apo na po kami. Nakikita ba natin ang kanilang future? Ang ating mga anak, baka masyado lang tayo concerned sa kanilang physical future. Sa kanilang kinabukasan dito sa mundo. Pero hindi natin nakikita yung kanilang kinabukasan sa eternity. Marami po ngayong mga magulang, they are so much concerned about. Pero itong si Moses, nakita natin. Sabi po ng Bible, he was hidden. They hide them. For they saw that the child was beautiful. Ngayon ang mga anak na magaganda na sa Facebook. Pero ito tinago. Dahil nga nanganganib ang buhay ng kanilang anak. Kapatid, ang ating mga anak ay nasa araw-araw din ang buhay na may panganib. Mula sa gawa ng kaaway. If we fail to protect them and see their spiritual future, no, bigo natin ito na magawa kapag hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang spiritual na kinabukasan. So bilang mga magulang, we need to be the first person to protect and teach our children about God. This is the biggest this is the highest obligations of every parents. Protecting them from evil. Na yung tila ay mailayo sa masama. Hiding them from the killers of this world. No, talagang sila ay maikubli sa mga pumapatay sa mundong ito. John chapter 10 verse 10, sabi ng Bible, the devil, Satan, came to kill, to steal, and to destroy. Yun ang plano ng natin.
Nawala? Okay na po ba? Nawala nga, no? Mm. Hallelujah. Now, kahapon lang may nabalitaan tayo, no? Sa balita, sa TV, sa news. Mayroong magkapatid. Habang sila'y nasa laot, nasa bangka, pinatay niya, pinalo niyang kanyang kapatid at tinihulog sa dagat. Nakita natin, no? Parang nangyari kay Abel at saka kay Cain, na nang inaya ni Cain ang kanyang kapatid doon sa field. Nung wala na pong nakatingin, marahil, walang kalamang magulang, sila na lang dalawa, pinatay niya po ang kanyang kapatid. Patraidor niyang pinatay ang kanyang kapatid. Ganon po importante ang ating pagpapalaki sa ating mga anak. Protecting them from evil. Hiding them from the killers of the world. So, mga kapatid, ang pinakamataas nating obligasyon ng bawat magulang is to teach our children and protecting them from evil. Bring your children to church. Dalhin natin ang ating mga anak sa simbahan. Kahit makulit yan, kahit tatakbo-takbo yan. Nung araw hindi ko naintindihan yon. Sabi ko dapat ang mga bata i-control o i-contain. Well, okay lang naman sawayin kapag medyo magulo. Pero sabi nga, hindi bali matulog sila, makulit, iiyak. Pero kapag sila po ay dinadala sa simbahan, dapat sila ay doon pa lamang natututo sila na maglingkod sa Panginoon. Nung bata kami, yung church kasi namin noon, sa Good Shepherd, parang pag nahulog yung piso, alam natin ang piso noon, malaki, di ba? Malakas ng tunog, Nagagalit, naalala ko nagagalit yung nanay namin at si tatay kapag naglalaro kami ng piso kasi binibigyan kami pang offering. So yung pang offering na yun, inihanda namin na kapag dumaan na yung offering bag o offering basket, dinadala namin po yan doon sa basket, nag-offering kami. So, dahil bata, nilalaro muna namin, so ang lakas, Pero nakita nyo mga kapatid, bagamat makulit kami, maingay, magulo, maaring tumatakbo din kami sa simbahan namin nung bata kami. Pero nakita nyo, nakita natin na nagpatuloy kami sa paglilingkod sa Lord. So, mahalaga pala na tinuturuan, dinadala natin sa gawain ng Diyos ang ating mga anak. That is the way of taking the path of faith. By faith, sabi po ng Bible kanina. Sabi po niya, when Moses was born, his parents hid him for 3 months. So, kapatid, kumusta po tayo? Pinoproteksyonan ba natin ang ating mga anak from evil plans and evil works ng kaaway? To kill them. From Pharaoh's evil plan. Mayroong masamang plano si Pharaoh sa buhay ni Moses. And yet, dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, ang kanyang mga magulang, ikinubli po siya mula sa masamang plano ng kaaway. Kapatid, isa sa mga tungkulin ng mga magulang ay proteksyonan ang kanilang mga anak sa kasamaan. Number 2, sabi po ng Bible, ito si Moses na. When Moses, I think this is verse 24, by faith, when he grew up, dahil sa pananampalataya, nang siya'y lumaki na, Moses refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Tinanggihan niya na siya'y tawaging anak ng Paraon. Anak ng babae ng Paraon. Choosing rather, mas pinili niya to be ill-treated with the people of God than to enjoy sin's fleeting pleasure. He regarded abuse suffered for Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt, for his eyes were fixed on the reward. Hallelujah. Pinili niya yung siya po ay itrato ng hindi maganda, nakasama ang mga anak ng Diyos, kaysa i-enjoy ang panandaliang kasiyahan ng mundong ito. Tinanggap niya, itinuring niya na ang kanyang paghihirap kay Kristo ay kapalit nito yung mga dakilang mga bagay galing sa Diyos kaysa kayamanan sa Ehipto, dahil ang kanyang mga paningin ay nakatingin sa makalangit na gantimpala. Yun si mga kapatid. Dahil sa kanyang pananalig, dito, he refused to be called sons of Pharaoh's daughter. Tinanggihan niya, inayawan niya as a grandchild to Pharaoh. Imagine, apo ka ni Paraon. But Moses refused. Ibig sabihin, he resisted. Mayroong resistance. Unyielding to sin. Hindi niya pinayagan na madalas siya ng mga fleeting pleasures, yung panandali ang kasiyahan ng mundong ito. Rather, pursuing what is good.
Alam niya, pinili niya kung ano ang tama. Sabi nga nito, when he grow up, ibig sabihin, nang siya po ay panahon na para magdesisyon at kung saan siya papanig sa kanyang para sa kanyang paniniwala, pananampalataya. When he grow up, so dapat din tayo ganon, kapatid. When we grow up, we need to decide and choose for ourselves what is good. Ibig sabihin dito, we meron na tayong resistance sa kasalanan. Dito si Moses, he resisted. Inayawan niya ang panandali, ang kasiyahan, ang kayamanan ng Ehipto. Tinanggihan niya na siya'y tawagin na anak na babae ni Paraon. He decided to renounce his place of privilege. Grabe. He renounced. Hindi lang basta refuse, but he renounced. Ibig sabihin ng renounce, ayan na. So, maging matyaga lang po tayo, no? Itong problema sa, ano ba itong internet natin? Converge. Ano? Pero lakasan natin yung faith natin, matatapos tayo. Okay, let's continue. Tanggalin ko lang itong isang internet ko, connection ko. Ayan. Ayan. Oo. Ayan. Okay. So, tuloy tayo, ano? So, itong si Moses, he refused to be called sons of Pharaoh's daughter. So, mayroong resistance. He unyielded to sin rather. Instead, he pursue what is good. So kapag sinabi natin grown up means to decide and where to side for what you believe. So sabi natin kanina, he decided to renounce his place of privilege. Pinili niya, tinanggihan niya ang lugar ng maraming pribileyo. Mayroong pleasures, power, wealth, and fame. Imagine nyo kung ano yung pwedeng matanggap ni Moses being a son of a daughter of Pharaoh's daughter. Pleasures, power, wealth, and fame. And yet, faith chooses not the fleeting pleasures of this world. Ganun pala ang pananampalataya. By faith, Moses refused to be called a son of Pharaoh's daughter. So, ang pananampalataya, pinipili niya, hindi yung mga panandaliang kasiyahan ng mundong ito. At handa po siya sa mga ill treatment. Akala kasi natin, kanina habang binubulay-bulay ko ito, we often thought that faith is only when we are healed, provided, and blessed. Akala, may faith ako kasi gumaling ako. May faith ako kasi ang aking pangailangan ay nakatagpo. Akala natin, doon lamang natin nakikita yung faith. Pero si Moses, sabi rito, by faith, he chose to suffer ill treatment. Pinili po niya na maranasan ang paghihirap dahil sa kanyang pananampalataya. So, mali pala na kapag
naghihirap tayo, ay, wala kasing pananampalataya, kaya naghihirap eh. So in other words, mga kapatid, ang faith pala ay naipapakita din natin even in times of challenges. In times of suffering, naipapakita natin ang faith natin. So hindi lamang pala ang faith gumagawa na kaya tayo gumagaling, pinoprovide yung ating needs, etc. Pero even pala kapag hindi natutugon ang ating pangailangan, hindi tayo gumagaling, yan pa rin pala ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Kung may mga ill treatment sa atin, mga kapatid. So you see, Moses goes beyond what human mind understood. Nilampasan ni Moses. He goes beyond what human mind understands. Ayon, nahihinto tayo sa ating nakikita lang, doon sa ating circumstances. Doon lamang tayo, nakukulong tayo doon, ito na lang po yun ang sitwasyon ko. But Moses goes beyond what he saw what he feels, nilalampasan niya. So, in other words, Moses understand the true meaning and essence of life by seeing the eternal. Parang sa akin lang, sige, tuloy ko lang, Sabad itong internet na to. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, Moses understand the true meaning. No? Kaya nga dapat maintindihan din natin ang tunay na kahulugan at essence ng buhay. Na hindi lamang tayo nakatingin sa mga bagay na sa mundong ito. Ngayon kung si Moses kasi tiningnan na yon, hindi siya magamit ng Lord. Bagamat may plano ang Lord sa kanya, bata pa lang, na siya maging deliverer ng bayang Israel. Pero makita po natin dito that Moses understand the essence of life. He understand eternal things and eternal life. Alam po niya, nakikita niya. Sabi nga ng Mark chapter 8 verse 36, for what benefit it is for a person to gain the whole world, yet forfeit his soul. Ano ang mapala ng tao? Maangkin niya man ang buong mundo, subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So kitang-kita rito yung naging respond ni Moses sa pwedeng ialok ng Egypt sa kanya. Pleasure, fame, power, wealth, authority. Kasi pwede siya na magiging next powerful Pharaoh. Pwede siya magiging king of Egypt. Pero sabi ng Bible, he refused to be called the daughters of Pharaoh. Tinanggihan po niya. Instead, pinili niya yung ill treatment sa kanya at maghirap kasama ang mga lingkod ng Lord. Bakit? Nas nakikita niya yung greater reward. May nakikita siya na hindi nakita ng iba. Ng kapatid, kaya nga tayo nagpapatuloy din sa Lord. Kasi may nakikita tayo na hindi nakikita ng iba. We are looking for eternal things and eternity, mga kapatid. So tama po, no? Nakita ni Moses ang tunay na essence of life, true meaning of life. But Moses understand the soul things. Dito naunawaan ni Moses ang mga bagay patungkol sa kanyang kaluluwa. Hindi lang yung mga bagay sa kanyang laman. Kaya nga ang faith, keep doing and going what is right in the eyes of God. Ang pananampalataya ay gumagawa at nagpapatuloy kung ano ang tama sa mata ng Diyos. Even if it means suffering or losing the privileges of the world. Ganun pala ang faith. Nagpapatuloy siya na gumawa ng tama kahit pa nangangahulugan ito ng paghihirap at pagkawala ng mga pribileyo na maaaring ibigay ng mundong ito. Moses was so privileged, pleasure, fame, power, na pwede magkaroon siya bilang anak ni Paraon, apo ni Paraon, anak ng reyna, unang prinsesa. And yet he refused dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga, he chose the path of faith. Pinili po niya na lakaran ang daan ng pananampalataya. Kaya nga na-remind ako, si Jesus was offered for bread.
Nalala nyo yon? Sabi ni Satanas sa kanya, kung ikaw ay tunay na Diyos o ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. He was offered para mabusog ang kanyang physical needs, ang kanyang flesh, ang kanyang human needs, para mabusog siya. Inopiran siya ng tinapay. Pero tingnan nyo at pakinggan nyo yung tugon ni Jesus. Man shall not live by bread alone. So naintindihan ni Jesus. Si Jesus ay nagbigay sa atin. He demonstrated how important yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Na tinuturo sa atin ni Jesus na mayroong higit na mas importante kaysa tinapay. May isang bagay na mas higit na mahalaga na ating pangangailangan kaysa tinapay. Kaya nga he refused eh. Kaya nga sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word of God. So mas binigyan, pagpapahalaga ni Jesus, yung tinapay, ang salita ng Lord na siyang tinapay ng buhay natin. That has a spiritual and eternal value. The Word of God, ito ngayon yung ating napapakinggan. Ito'y mga spiritual na mga bagay. It has an eternal value. Yung tinapay na kakainin natin ngayon, ako may tinapay ako dito eh. Take out ko ito kagabi doon sa gawain. Pag kinain natin yan, magugutom ulit tayo. Walang eternal value yan. Walang spiritual meaning yan. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi o lumalabas sa labi ng Diyos. God's Word. So itong si Moses, nakatingin siya sa mga bagay na eternal. Kaya nga, itong John chapter 6, kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, man shall not live by bread alone, dahil ina-address ni Jesus addressing the people about their primary concern and care. Ito yung kanilang tumutugon si Jesus sa kanila, tinutugunan ni Jesus sa kanila tungkol sa kanyang pangunahing alalahanin. At ano po ang kanilang alalahanin? Pagkain. Sabi nga ni Jesus, alam nyo, hinahanap nyo ako, hindi dahil sa nakakita kayo ng himala, kundi dahil kayo ay kumain at nabusog. So their primary care, their primary concern is bread that will satisfy their flesh. Kaya nga, kinorek sila ni Lord eh. Sabi ni Lord, alam nyo, hinahanap nyo ako, hindi naman dahil sa talagang gusto nyo ako, o makikinig kayo sa akin, o sa mga himala na nakikita ninyo, hinahanap nyo ako dahil kayo nabusog at kumain. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Do not work for food that disappears, that spoils. Huwag kayong magtrabaho para sa pagkaing nasisira, but for the food that remains to eternal life. Malinaw ito mga kapatid. Pagtrabahuhan daw natin ang pagkain na magdadala sa atin at mananatili at ito'y hanggang sa buhay na walang hanggan. The food which the Son of Man will give to you. Ang tinapay, ang pagkain na kayang ibigay sa inyo ng anak ng Diyos. For God the Father has put His seal of approval on Him. So dinadala tayo ng Lord sa mga pagkain spiritual. Pero nakakalungkot. Ang tao ngayon nagpapakamatay para lamang makakuha ng kanyang kakainin, para mabusog ang kanyang laman. Well, there's nothing wrong about that. We need to eat to live. But we don't live to eat. Diba? Hindi naman tayo nabubuhay para kumain eh. Na kumakain lang tayo para mabuhay. To sustain. Pero dapat masigit natin pinapahalagahan ang spiritual food natin. At ito yung nangyari kay Moses. Mas niregard niya, mas pinahalagahan niya ang mga pagkain at mga bagay na eternal at mga spiritual. Number 3, dito tayo magtatapos. By faith, he left Egypt without fearing king's anger. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi niya lamang nirefuse ang Egypt, but iniwan niya ang Egypt. Hindi niya nirefuse ang mga privileges. Hindi niya lamang nirenounce ang kanyang mga privileges niya bilang isang anak ng reyna. Pero sabi ng Bible, iniwan niya. He left Egypt without fearing king's anger. Amen. Faith over fear. Diba? Dapat mas lamang ang ating pananampalataya kaysa ating takot.
Nang ginawa ni Moses ito, hindi niya nakakampi ang hari. In fact, king became his potential enemy. Naging kaaway niya na ang hari. At alam natin, mahirap kaaway ang hari. Malaking threat siya sa buhay mo. So kapatid, maaring sa buhay mo ay mayroon ding naghahari-harian. No? There are spirits of king who wants to control over your life. Hindi man literal na si Paraon ang naghahari sa puso mo, sa buhay mo, na kinakatakutan mo. Pero baka maraming naghahari-harian sa buhay mo at takot kang mawala ang mga hinahari mo sa puso mo. These are the spirits king, or the king of spirits who want to control over your life, to intimidate you, and by making you not to continue or persevere. Kasi takot ka mawala. Takot ka sa hari na ito o sa naghahari-harian sa buhay mo. Kapatid, ano ang naghahari sa buhay mo na nagdudulot ng takot upang ikaw ay hindi magpatuloy na lumakad sa iyong pananampalataya? Sometimes yung mga reality, di ba? Ay, talaga hindi natin yan kakayanin kasi mahirap yan. Natatakot tayo sa realidad. Kasi naghahari sa ating puso yung takot. Naghahari-harian yung mga pangamba, mga pagdududa. Naghahari-harian ang galit. Naghahari-harian ang mga insecurities sa puso natin. Nakakalungkot. Sabi ng Bible dito, Moses left Egypt without fearing king's anger. Hindi lang basta fearing the king, but fearing king's anger. Alam niya galit, magagalit ang hari sa kanya. At alam natin malupit ang haring ito. Kayang pumatay. And yet, Moses, by his faith, he chose to leave Egypt. Bakit? Sabi ng talata, for Moses see the one who is invisible. Hindi niya lamang nakikita ang reward, ang eternal reward. But Moses left Egypt for he saw the one who is invisible. Nakikita niya na ang hindi nakikita. Hallelujah. Ang hirap nun, ano? But he saw the one who is invisible. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita. Yun nga yung faith eh. Nakikita niya that God is his king. Para sa kanya, ang kanyang hari ay hindi si Paraon, kundi ang hari ng mga hari. This is the biggest factor why he chose to take the path of faith. Ito yung dahilan. Ang malaking dahilan bakit pinili niyang lakaran ang daan ng pananampalataya. And by taking and choosing the path of faith was the most fascinating and challenging part of our journey. Di po ba? Alam mo, nung nagsimula akong magpastor at kasama ng aking pamilya, we chose to take the path of faith sa pagpapaaral sa aming mga anak, sa pagsunod sa Lord, sa mga pagpapayunir ng simbahan. Maraming challenges, maraming mga sufferings. But you know, yung mga sufferings na yun, yung mga challenges na yun, was the most fascinating part of our life being a Christian. Doon makikita ang provision ni Lord, napagtagumpayan mo ang maraming mga pagsubok, at marami kang malilika ng mga magagandang kwento dahil lumakad ka sa pananampalataya. Di po ba? You can create wonderful stories. This will create wonderful testimony. Di ba? Kasi pag walang faith, walang magagandang testimony, walang magagandang istorya sa buhay mo. Kaya nga si Moses, dahil sa kanyang pananampalataya, he experienced many fascinating and amazing things. Very fascinating and amazing, no, kamangha-mangha talaga. Kakaiba. Naranasan niya na ang himala na umuulan ng tinapay. Nagpapadala si Lord ng tinapay galing sa langit. A manna from heaven. Nagawa niyang tawirin ang dagat na pula. Nagawa po niya na ang tubig ay lumabas sa bato.
Grabe yung mga testimony ni Moses na naranasan niya dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Lord. And countless miracles, for he chose to take the way or the path of faith. Marami pa mga himala ang naranasan si Moses dahil pinili niya ang daan na tahakin at ito ay daan ng kanyang pananampalataya. Kapatid, we have to choose the path of faith. Ikaw, kumusta na ang nilalakaran mo? Are you taking the path of faith? O maaring natatakot tayo sa galit ng hari, sa utos ng hari? Tingnan niyo yung mga magulang ni Moses, hindi nila natakot sa utos ng hari. Si Moses hindi siya natakot sa galit ng hari. For he see the one who is invisible. For he saw the eternal rewards. So this makes Moses different. And this also makes us different kapag tayo piniliharan ang daan ng pananampalataya. So dalangin ko ngayong umagang ito, mamili tayo. Which way we are going to take? It is the path of fear, daan ng mga takot, ang daan ng pag-aalala, o ang daan ng pananampalataya. Na later on makikita natin, we are seeing the one who is invisible. And that's the biggest factor why Moses chose to take that path. Dalangin ko ngayong umaga, we also need to chose by taking the path of faith. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa malinaw mo na pagtuturo sa amin about taking the path of faith. Dalangin ko, Lord, katulad ni Moses, aming piliin by faith to refuse to be called, to refuse and to renounce the places of privileges just to obey and follow you, Lord. And by faith, we need to leave Egypt, our comfort zone, and to take the path of faith by not fearing the king's anger. Mas piliin namin na sumunod sa inyo at lakaran ang pananampalatayang ito, Panginoon. At alam po namin at the end of the day, makikita po namin ang mga bagay na hindi pa namin nakikita. Mararanasan namin ang maraming himala. We can create wonderful stories, fascinating testimonies dahil lalakaran namin ang pananampalatayang ito. At nakikita na namin, mas nakafocus kami, Lord, sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita ay mga eternal na bagay. So, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Kay Lord, maraming salamat sa pagdala mo sa amin sa mga bagay nito ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, so marami pong salamat sa salita ng Lord na atin po ngayong pagbulay-bulayan at dalangin ko, piliin natin lakaran ang daan ng pananampalataya kaysa mga takot at pangamba. So quick hello lang tayo. Ayan, good morning Sister Aning, good morning Brother Lito, good morning Kuya Chris. Ayan, Pineda, good morning po sa inyo dyan. Brother Richie, good morning. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayong umaga ito. Magandang umaga po sa ating lahat. And of course, nais po natin batiin ng happy birthday si Isay Canare, yung anak ni Ate Muna na bunso. Ate Isay, happy birthday. The Lord will continue to bless you. Pagpalain ka ng ating Panginoon. So muli ito po ang inyong pastor, Pastor Perseus Gabrido, ang inyong amigo, nagsasabi, lagi nating unahin ang Panginoon. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord will cause His face to shine upon you, the Lord be gracious to you, and smile on you, and give you peace. And the Lord will bless you as you take the path of faith today and always. In Jesus' name, amen and amen. Shalom until next time.